magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po, this is an advanced reading para po bukas, January 27, Monday. Okay, so this is our healthy reading, 048. Kukuha po tayo dito ng isa at pag-uusapan po natin, no, yung echos. Sitwasyon ng kalusugan ninyo right after ng alignment ng 7 planets po natin. Okay? At ito yun! That's the 6 of Cups. Nako, maraming mga taong magre-reach out sa inyo. No? Kalimitan, ito yung members of the family or probably ito yung mga bagay or mga tao na magbabalik sa buhay ninyo. Sila yung mga taong nagdulot ng sama ng loob. Sila yung mga tao na nagbigay ng pasakit sa inyo, problema sa inyo. Siguro ito yung tao na nagbigay ng matinding stress sa buhay mo. At minsan, yung iba kasi sa sobrang stress, meron pang matinding karamdaman. Yung, alam nyo yung iba, di ba, nasiraan ng ulo, nasiraan ng bait. Yung iba, wala na talaga. Yung parang yung iba kasi kapag nabigo sa pag-ibig, nagbibigti. Ito yung panahon na, alam niyo yung di ba sa sinaunang panahon, hanggang ngayon meron pa din naman. May mga magulang kasi, ito lang yung naano ko dito sa kalusugan. May mga magulang kasi na, ang taas ng standards nila sa mapapangasawa ng mga anak nila. Lalo-lalo na kung nasa mataas na estado. Ito yung buhay no, na nararamdaman ko. Kasi may mga arranged marriage. Meron ito yung matinding kalungkutan. Ito yung pagbagsak ng kalusugan. Ito yung bagay na pagkasira ng matibay na pagsasama or pagmamahalan between siblings and family members. Dahil alam mo yun, yung kinasal ka, hindi sa taong mahal mo, kundi sa taong kailangan mo. Or nakisama ka sa taong gusto ng magulang mo. Ito yun. Hindi ko nilalahat, pero meron pa rin natitirang ganito. Diba? Ang daming side comments, ang daming opinions, ang daming suggestions. Ito yun. So, kung meron man siguro, isabihin na natin, may kanya-kanya na kayong pamilya, apo, diba, kanya-kanya ng buhay, babalik siya. Magre-refresh lahat ng sakit sa puso mo, lahat ng sugat na naghilom, lahat-lahat ng pangyayari magre-refresh. So, ito yun, sa kalusugan yun. Kaya siguro, kailangan yung maging matatag, kailangan yung maging matibay, kailangan yung maging malusog, dahil, alam mo, yung pagbukas ulit ng mga nasarang chapter sa buhay nyo, mahirap yun. Ito yung bagay na parang sasabihin mo na lang kung kailan ka na natahimik, kailan ka nag-heal, kung kailan tanggap mo na, kung kailan bumitaw ka na, di ba? Andi dito na naman yung sakit. Mas maganda pa nga siguro sasabihin mo na okay lang yung sakit sa ngipin, okay lang yung trangkaso, wag lang yung sakit ng nakaraan. Dahil matindi ito. Ito yung iba kasi bumabagsak talaga yung kalusugan dito eh. Pero ito naman yung tao dati na nagbigay sa iyo ng napakagandang inspirasyon. Ito yung tao dati na nagpapalakas ng kabog ng dibdib mo, na parang naiihi ka na hindi mo alam kung ano gagawin sa buhay mo. Ito yung tao na sobra mong na-miss. Ito yung tao, kasi hindi lang naman ito asawa, ex. Posible ito yung magulang mo, ito yung mga kapatid mo na matagal mong hindi nakausap, hindi nakasundo, or posible na pinsan, kaibigan, no? Mag-heal yon, pero bago mag-heal, magre-refresh lahat. So, depende kasi yun. Di ba, alam niyo naman on the spot, merong iba inaatake talaga. Dahil sa sobrang tuwa, sa sobrang saya, sa sobrang lungkot, no? Yung iba naman, sa sobrang pagsisisi at panghihinayang na ang daming taon
panahon, pagkakataon na nasayang dahil sa mga pagkakamali ng kabataan o udyok ng mga tao sa paligid, impluwensya ng mga tao. So, ito yung tignan natin sa daily episode kung ano pa yung ibang messages na tinutumbok niya. Okay? So, maraming salamat po. This is an advanced reading para po bukas sa Lunes. Okay? Thank you po. Sa gustong magpa-reading po pala, andyan yung messenger ko at saka yung WhatsApp ko. At saka sa gustong magpagamot, no? Kung meron kayong mga, alam niyo na, yung hindi kayang gamutin ng doktor. So, sabihin niyo lang din po sa akin. At kung meron ho kayong mga negosyo na hindi nyo nasingil yung mga pautang ninyo, sabihin nyo na din po sa akin. Maraming salamat po.